Meron nga. Tingnan natin. Dito na tayo sa ilog ng Kadrimers para titingnan natin yung ating mga taan. Medyo maaga tayo ngayon konti. Kaya salamat sa Diyos. Maayos yung gising natin. Ito yung isang paa natin. Pupunta pa tayo doon sa ibang mga pain natin. Kung mapapansin niyo, malinaw na po yung tubig mga Kadrimers. Yan, titignan natin to. Slide na to. Parang sa kabila, meron na. Tinak mo na. Ito kabila yung mga ibang taan natin. Sa ano na? Nasa meron nga. Tingnan natin. Thank you mga Kadrimers. May kuha tayo. Tatanggalin natin. Dalag. Nabigla ako ron. Ang laki. Ito mga Kadrimers, naayusan natin yung ating taan. Napapansin ko itong taan na to. Laging may laman pag umaga. Nitong nakarang araw, igat din to. Malaki din. Saka tilapia. Sunod-sunod. Ngayon, ito naman yung nahuli natin. Dalag. Sarap dito. Gataan. Laki. Pero mas malaki yung nakarang araw mga Kadrimers. Halos mahigit 1 kilo yun. Mga 1 kilo and 1/4 yung aming nakuha. Pero ngayon ito, blessings. So, praise God. Ngayon ibalik natin yung ating taan mga Kadrimers para mamaya habang nagsasaka tayo, kung may blessings uli na pain, bulate, ay gagayak tayo dito para lagyan natin ng pain panibago. Kahit araw dito ay may huli po, tilapia, ganyan, dalag. So pupwesto natin to dito. So ganyan yung sistema dito mga Kadrimers. Malaking bato dito, tapos dito naman yung ating pang safety. Yan, salamat sa Diyos. Tingnan nga natin yung nauna. Kanina kasi gumalaw. Pero dahil sa mas malakas to, inuna ko to. Tingnan natin. Sakaling mayroon. Kasi yung isda minsan ay tahimik lang sila. Kapag na-istorbo sila, saka lang sila magwawala. So, wala tayo. Galawin pa rin natin. So ayan, walang sinyales na nagkakaroon tayo ng huli rito. So ganun yung mabisang panaan mga Kadrimers. Sa mabatong area, dito pala umaakyat yung mga isda. Saka nangingain kapag gabi na, di kaya umaga. Yung dalag naman, kadalasan dyan ay bago lumubog yung araw, nangingain na po sila. Tapos madaling araw, yan. Pero pag igat ay tiyempo-tiyempo lang talaga. Tingnan pa natin yung dalawang paa natin na naririto sa paligid mga Kadrimers. So ito yung isa. Yung pain niya hindi nagkalaw. Sinyalis, walang nakadaang isda. Kahit na maliliit, walang namagawi dito sa area na to. Yan. So pwede pa yan, yung pain na yan. Ito pa, yung isa. So dito naman sa side na to, dito ako madalas na
Yan, kinain yung pain. So, mamaya kapag makakuha tayo ng bulate ay lalagyan po natin siya uli ng pain panibago. Kapag nagkukumpuni tayo doon sa ating munting sakahan, malalaki yung bulate doon sa aming munting sakahan mga ka-dreamers, dahil sa yung bisol, yung bunga ng bisol kapag nagkaroon ng proseso si mama, inilalagay niya sa puno ng niyog at nabubulok, yun yung binabahaya ng bulate. Kaya mayaman yung aming munting sakahan, kahit pa paano ay may balik sa amin. Sa pamamagitan nito ay nakikita namin kaagad yung progreso. Pangat pa tayo sa bukid bago tayo tuluyang makaakyat sa bahay. Lagyan muna natin to. So ito yung ating pangtuhog sa ating mga huli. Yan. Yung cable wire. Yan. So ito mga ka-dreamers, nahugasan na natin yung ating sibot. Siyempre yung ating huli, yan na. Ito na. Malinis na. Tanin natin to. Tapos yung ating protection ito. Kasi may mga ahas po dito, kaya di tayo basta-basta gagayak na wala tayong dala nito. Uwi na tayo mga ka-dreamers dahil sa libre na naman yung ating pang-almusal. Kagabi, tumingin kami ni mama dito. Dinalo namin to ng alas 8. Isang tilapia naman yung kumagat sa ating pain. Doon sa taan natin sa bukid. Meron tayong taan doon sa bukid na 3. At blessed pa rin. Dahil sa may tilapia kagabi. Di na sayang yung aming pagod. Bago natulog pumunta muna kami dito sa ilog. Sandali. Dito sa part na to mga ka-dreamers, may plano po tayo dyan kapag tag-init na. Gagawa natin dyan ng para bang sasahurin natin yung isda na bumababa buhat sa mga kabukiran. So abangan nyo po yung ating video dyan na pangunahing ginagawa ng mga ordinaryong magsasaka para makakahuli ng mga isda during summer time. Yan. Pero hindi ko kakayanin po mag-isa yon. Kailangan ko magpatulong sa aking mga tiyuhin at mga pinsan para ikamada yung mga bato. May awa ang Diyos. Papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa namin dito noon na hindi na namin kailangan ng taan. Kasi yung mga isda karamihan ay nasa malalim na tubig na nanahan. Kaya ang gagawin doon, yung bato ikamada. Haharangan natin yung dali ng tubig na medyo mababaw na. Saka natin siya lagyan ng parang basket. Pagbugso ng tubig. At sa tuwing umaga, yun na yung pupuntahan natin. Titingnan natin kung may laman yung ating basket. Ito na. Salamat Panginoong Hesukristo sa biyaya at pagpapala sa amin dito sa ibabang lupa ay para nang sa langit. Amen. Praise God. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari niyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap sa aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless.
Thank you, Lord. Ito na. Buhat sa ating mga taan. Praise God.